Sir, sa ano naman, dito sa Amerika, ano ang mas maganda? Magtrabaho, magnegosyo? Sa trabaho, if you really want to work, I think medical field, you'll make money. But you work longer hours. Negosyo, you take a risk like anything else in life. You take a risk. You know, hindi mo rin masasabi na magiging successful ka. You have to go through a lot. I went through a lot. I went through ups and downs sa business na ito. You know, still 26 years in, so still surviving. So maybe I'm doing something right. Maybe ang pagkakamali ko lang na naubusan ko ng pera is the Philippines. That's a joke. Yung sinasabi, pag magpa-farming ka sa Philippines at ikaw ay wala doon, medyo postpone muna yung idea. Mahirap actually. Mahirap talaga. Mahirap. You know, so, sir, dito sa Amerika, mas mahirap ba dahil Filipino ka lumaban sa negosyo? No, not really. Sa negosyo. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ito naman, sir. Panawarin natin siya. Okay. Ito yung per flower na ano? Per flower arrangement. Arrangement. Pag gumawa siya para ano. Si Abraham, my employee. Hi, Abraham. He's gonna own the company soon. Wow. Oh. Ayos niya. Notice na pinuputulan pa namin konti yung ano, yung... Oh, wow. Yung ano kasi. Yan local lang yan. Pero pag bukas kasi ihatid yan sa ano, sa isang kliyente. So, locally lang gagamitin kaagad. Pero pag required nila ng ano, tinitape pa namin minsan kung ipapadala nila out of state. Kasi may mga kliyente kami kasi pag ginano nila, basag yan, sira. Per piece, benta namin yan naka-water pick. It's $1. So, isang box is 50. Water pick, tawag dyan. 5-inch water pick. Saan naman nila yung gagamitin, sir? Mga low ball arrangements nila pag lamesa, pag naggawa sila ng ano, yung parang tupyaring. Oo, pag like, nilagyan nila ng hydrangea, lagyan na nila yan, nagpapataas sa presyo ng ano, na nagiging ano siya, more high-end yung design niya. Yeah. Sa konting halaga, lagay sila 3 sa isang arrangement, tumataas ang presyo nila. Believe it or not, yung isang kliyente ko na ginagawa niya lang arrangement lang sa glass lang na ano, kasi mga ganyan, lalagyan niya lang ng 10 hydrangea. Tapos ito lang, binibenta niya 400, tapos ang mahal-mahal magbenta, grabe. Pero may nabili pa rin. May bumibili pa rin kasi nga kliyente niya, si Lady Gaga, si Madonna. Kaya majority ng orchids na ano ko sa ano, mga kliyente ko, madaming ano, sa mga celebrity houses na ano napupunta. Ano yan? Yung mga houses nila, kahit wala silang bisita, naka-decor. Yeah. Grabe, no? Tulad yung bahay na yun, pinunta natin kanina doon. Oo. Yun lang, every 6 weeks nagpapalit kami doon. 6 weeks to ano. Average doon, 6 to 8 weeks papalit kami. Pero pag bakasyon siya, tigil. Problema doon, mahilig magbakasyon. Kasi may yate yun eh. Kaya parati sa Caribbean, parati daming properties. Ngayon, nasa ano siya, sa Asian tour na naman siya. May sariling jet kasi yun eh. Kaya kung saan-saan na lang. Bago siya bumalik, December 8 yung balik niya, magpapalit na kami 2 days before that.
So And then, pagdating niya, gusto niya bago na naman. ano lahat, maganda lahat, gano'n. Yan, nagustuhan ng mga kliyente ko ito kasi pag hindi na sila magle-labor. Wala Kasi na. kung bibili sila ng bulaklak, ng orchids, mas mahal na lalabas sa kanila. Sa akin dito, yung damage ko lang na mga bulaklak, na-utilize ko pa, napapeperahan ko pa. Kaysa sa dati, pinuputol, tinatapon ko na lang. Loss ko na yon. Loss ko na yon. So, dito, nabibenta pa namin. So this is 50. 50 yan pag sarado niya tapos sinatakpan din namin yung tapos naka-box siya. Tapos lalagay yan sa cooler. Yung cooling nito is lang siya, hindi siya pwedeng mas mababa sa kasi yung roses nasa around 45 yun Ito 55 degrees up, okay siya. Pero pag mas masyadong malamig sa cooler, pag lalo natutukan, nasusunog din. Alam mo, isang problema din yan ng florist isang kliyente ko. Kung saan dadalhin doon. Last year lang, may event sila. Yung truck na nirenta nila na may refrigeration unit. Nasira yung thermostat ng Kaya yung bulaklak Nalanta. Nasunog. Sunog. Dahil sa sobrang lamig. Frozen. Yung event was the next day. Kaya nung makita nung binuksan, weekend pa, Sunday yung sarado na yung mga wholesaler. Talagang tested sila doon, pero nagawa din nila. Kundi, laking kaso yon. Mga ganon, sisirain mo isang wedding ng mga ganyan celebrity, yung mga mamayayaman na yan, patay ka dyan. Yan, kahit anong kulay kami dyan, mga purple, yellow, kung anong kulay gusto nila, nagagawa namin. Pag ganito white, mas malaking bulaklak, $1, pero pag mas maliit, binibenta ko between 85 cents to 90 cents. Pero pag standard size, $1. Kailangan ko na taasan dahil nga sa inflation pero mareklamo. Pero labor din sir. Alam naman nila may labor. Last. Wala siyang nasira, no? Kahit fragile yung stem. Yeah, one more. Yun. Tagal na sa akin to. Alam na alam niya rin. Nagti 12 years na sa akin ito Kaya pinumpisahan ko siya na pag mag-retire ako, 30% ng mapupunta sa kanya. Tsaka sa kapatid ko, tsaka paporsyento na ako. Pero sila naman magpapatak. Yun na yun, yung 50. Okay. So this is $50. $50 delivered. From the plant mo na supposedly itatapon na yung bulaklak. May masira na siya. Kaya nare-recoup pa namin. Tapos at the same time, pag plinak namin sa mismong puno, yung mga stalk niyan, nag-re-sprout pa yan. Kaya pag nag-branch out siya, minsan pag nag 3 to 4, kakat ko na lang dun. Yan ganyan. Yan, lalagay nila sa isang arrangement. 350. Minsan yan, pag kasi dalawa siya, di ba? Dahil yung bulaklak, dalawa lang. Kaya, ko ginagawa ko is 3 to 4, 5 to 6. Pag 3 to 4, yung presyo niya mas mataas, 350. Pag 5 to 6, nasa 550 na. Yung yun pa lang, doon pa lang nababawi mo na yung kahit pa paano yung mga damages mo yan, otherwise mas yung dati tinatapon na lang talagang loss talaga siya, hindi mo na siya marirecoup. Ang next po natin, anong arrangement, sir? Ganun din, pamalakihan na naman. Sige, sir.
Ito yung 4 na direkta na lang. Yan, may mga standing orders kami yan sa kliyente. Yan lang yun. Yan, ginagamit na nila yan por ano. Tapos ipapak namin yan. Katulad ng pagpak namin yan. Papak namin yan ng 30 sa isang box na ito kasya, 30. 30 to 50. Yan ang kulang sa Pilipinas, yung mga ganito. Hindi sila gumagamit. Oo, kasi cost. Meron din gumagamit yung mga Ecuadorian roses, yung mga mahal. Ito kasi pag ano lang ito, pag low ball arrangement, pag mga ganyan, kailangan mo. Pero kung sa roses, minsan pag naputol namin roses, dahil hindi mo siya mapasok sa ano, ginagamitan din namin ito. Tapos mas madali pa minsan pag malalaking arrangement. Ano mo lang yung ano, stick mo na lang, pak, ganun, mabilis. Kaysa sa magpasok kami minsan ng maraming roses, tapos punong-puno na siya. Kailangan mo punuin. Mas mainam ang ganito, naputuloy mo na yung roses, tapos bilis na ano. Para i-twist mo siya dyan mamaya para additional design. Like I said, yung kanina, dahil nga sobrang laki ng ano, ng dahon nito, mahirap. Mahirap siya ano, i-gamitin. Pero sayang, napakaganda ng halaman. Pero yun lang ang fault nito. Yun lang ang fault nito, is napaka ano niya. I-mix mo na lang, sir. Oo. Pwede mo sa ano, mix naman na dalawa kulay. Pero what I do is, pag ano, ano ko siya sa color tones na halos kapareho niya. Hindi ko siya minimix ng maramihan na ano, na iba-ibang kulay. Pangit dating eh. Pag Valentine's, ginagawa namin, naggagawa kami ng heart shape na ano, na bulaklak. Yan kami nag-work sa basa dahil mas maano. Sensya na. Naging assistant pa kita. Apo. Ito madali lang ng arrangement na ganito. Hindi siya medyo ano. Marami ka ring accessories na gagamitin. Yeah. Oh, that's the heart shape already. Yan yung heart shape niya. Maingat ka dyan. Baka masira mo yung ano, yung dulo. Kahit sa pagka-cascade, kailangan maingat ka rin kasi minsan napuputol mo yung ano, nababali mo yung ito. Pag hindi ka maayos mag ano, nababali mo siya eh. Sa Pilipinas, yung egg white. Egg white ginagamit? Oo. Mayonnaise, pwede rin. Pero masyadong greasy. Egg white, lagyan mo lang ng water din. Talaga? Tapos yun yung... Yun na yung pagpalinis ng foliage. Na-achieve mo rin yung makintab. Okay. Pero pag too much, magdadry yun eh. Parang magtutuklap. Oh, yeah? Balance out mo lang siya, ganun. Para lang ma-spread mo siya. Then you can just adjust sa ano. Yung mabenta sa amin sa ano. Pero normally ito, pinapa-open namin ng todo. Lahat. Para mas maganda. Ito yung kataon lang malamig, hindi masyadong open. Pero pag open yan, ganda ng dating niya. At least kahit na dito man lang, mga 4 to 5. So, 2 to 3 weeks before ng Valentine's, hino-hold ko na mga ganyang kulay. Okay. So, sir, So, ito na ngayon, ang mga finished product.
Sir, ito, magkano na to na ibibigay nyo sa client? This one is about $180. Kasi apat na plant. Apat na orchid siya. Tsaka sa ceramic vase na maganda rin. Mahal din yung ceramic. Mahal din yung ceramic vase. Ito naman yung design na is single plant orchid arrangement in a glass vase with pebbles and then yung Spanish moss. Tsaka birch twig. This one is $65. 65. Ito naman yung mini. Ito, mini. Na it could either be only one plant pero nilagay namin dito dalawa. So pag one plant siya, mga ganyang arrangement, nabebenta namin $35. Pero pag dalawahan, sa $60 na. 60. Okay. Itong And heart finally, shape. ito maganda. Finally, yung heart shape is gawa ng tawang ko si Abraham. This is what we use during Valentine's Day and Mother's Day. Ang benta namin dito is $80 for two in a wooden pot. Pati yung box nito, siya gumagawa. Oo, talaga? Ginagawa namin yan. Yeah, ginagawa namin yan. Ayan. From fencing lang yan, tapos iba-ibang yan. Iba-ibang material. Iba-ibang Hindi material. natin yung gamit mo sa, ano mo sir? Sa yan din mismo. Yan mismo. Yung stands. Nililinis na namin yan, dinadaan namin sa planer. Tapos ipuputulin. Mayroon pang isahan, which is ito. Meron pang tatluhan, meron pang apat. Iba, meron ding design na ganyan. Mga na siya, naka-rustic na rustic siya. Ayan. Sir Arthur, gaano kaganda itong orchid business? It's, I've been doing this since 1997. So it's been good for me for 27 years. I cannot say na it has its hard times. It has like most na mga businesses dumadaan ka rin sa ups and downs. Pero I acquired my house through doing this. I acquired all what I have right now from orchids. Hindi ko magagawa if I was just working. Nakaka-employ pa ako ng tao dito ngayon ng 3 plus yung kapatid kong isa. Tapos kasama na yung farm sa Pilipinas. Galing pa ditong ang pang-sustain ko doon hanggang ngayon. Sana kumita na yun itong taon. 7 years na eh. Sana itong taon na padating to 2025. I'm hopeful. Pag na-ready na yung farm for like I said sa Apahap, I'll let you know pag na kami. Yes, sir. Sir, gusto ko lang itanong, ano ang kaibahan ng pagninegosyo dito sa Amerika Compared sa Pilipinas. At paano mo pinalago itong negosyo na to? You know what? Like I said when we were driving, nagsimula yung business because we did a few friends of mine, actually 4 kami. Yung isa meron siyang family nila, aunts niya, may flower farm sa San Diego. So nagbebenta ng cut flowers. Kung saan ko kayo dinala kahapon, isa sila sa malaking stall doon dati, kaso lang na tumanda na yung may-ari at umayaw na. So I think they stopped it. Hindi sila tapos hindi na rin kumikita yung downtown flower market that time, so they stopped it. So during those times gimmick kami ng gimmick 6-7 days a week, naubusan ka ng pera, naisip namin magbenta ng bulaklak sa sa swap meet. That's when first day may mga orchids akong dala na from my own collections na dinala ko doon, and then nakita ko na may market, so we look for it. Simula ako from there hanggang ngayon. Comparing sa business sa atin, business module, everything like that, dito kasi, sa atin kasi yung sa mga florist doon natin, hindi like let's say yung sa Dangwa, I never been there. Tao dito gumagastos ng bulaklak ng it's a $2 billion business every year yung bulaklak sa Amerika lang. Not sa Europe. US dollars yun. That's $2 billion ang sabi nila. Estimated
estimated na na bulaklak kasi coming from all different countries ang mga bulaklak na yon. So orchids is plays a major role sa kasi nga more on exotic siya. At yung isip dati sa atin is pag orchids mahal. But actually the prices went down since Taiwan mass-produced the orchids. So it went down drastically, siguro mga 40% Okay. before. Kasi majority dati dito ginagrow yan eh. Taiwan only came in siguro 1995. That's when they started, mass production. Sayang kung sana tayo kasi yung Phalaenopsis, that's a Philippine variety. Sa atin yan. Sa atin yan. Sa atin galing yan. Bundok natin galing yan. Sila lang yung nakikinabang, nag-mass produce. Kasi, sila ng gobyerno. Subsidize sila ng gobyerno. Government funds them. Tulad ng mga sinasabi ko sa mga cut flowers. Kulang lang Pilipinas. Pilipinas has a potential na mag-supply. Kasi ako, mga kliyente kong mga wholesaler downtown na malalaki, why don't we see anything coming from the Philippines? It's more tropical nga doon. Marami kayong bulaklak na wala dito. Foliages and all that stuff na na pwedeng ipasok. Yun lang. I think it's like we said, we discussed, bureaucracy. Bureaucracy ng gobyerno natin. Hindi natin, they don't want to market Philippines out of country on aspects ng bulaklak. Sayang kasi it's a good market. You saw it sa downtown, kahit foliages, kahit ano-ano lang, hindi natin na yung ibang countries na they make money out of it. Pero tayo, barely anything. I think doon lang ata tayo eh. Sir, sa naman, dito sa Amerika, ano ang mas maganda? Magtrabaho, magnegosyo? Sa trabaho, if you really want to work, I think medical field, you'll make money. But you work longer hours. Negosyo, you take a risk like anything else in life. You take a risk. Hindi mo rin masasabi na magiging successful ka. You have to go through a lot. I went through a lot. I went through ups and downs sa business na ito. Still 26 years in, so still surviving. So maybe I'm doing something right. Maybe ang pagkakamali ko lang na naubusan ko ng pera is the Philippines. That's a joke. Lagi yung sinasabi, pag magpa-farming ka sa Philippines at ikaw ay wala doon, medyo postpone muna yung idea. Mahirap actually. Mahirap talaga. Mahirap. So, sir, dito sa Amerika, mas mahirap ba dahil Filipino ka lumaban sa negosyo? No, not really. Sa negosyo, siguro sa ibang pero yung dominant ang Pilipino dito sa medical business. Lahat ng umahawak ng businesses na mga in comparison sa anything in medical field like caregivers, home health, mga traveling nurses, yung mga ganun eh. Filipinong companies ang may hawak yan. Filipinong may mga may-ari niyan. So, foothold mo talaga ng Filipino is medical. Okay. Even laboratory staff. Marami din Pilipino may-ari. Sa other kinds of businesses naman, yung sa food industry, it took a while na yung Filipino foods naging accepted siya dito sa ngayon, sa Amerika. Okay. So, yung sa bulaklak, well, I don't think anything, nasa sayo yung drive mo eh. If you, kung makahanap ka ng customer, the way you approach the customer, the way mo siya kausapin, yung service is what they look for. Kung medyo ka sa pag-servisyo sa kanila, syempre marami kang kompetensya. When I first started peddling orchids, tawag sa amin petal peddlers eh. Kung sa totoo lang, anything nagbibenta kang bulaklak is you're a petal peddler. Petals meaning because of the flowers, ang petals ng bulaklak. Peddler because nagbibenta ka. Yun, so I approach a lot, and then originally tatlong Amerikano lang nagbibenta ng orchids.
ako naging pang-apat na Pilipino. Nagugulat sila sa akin, nakukuha ko mga kliyente nila. Yung iba nag-retire na, kasi matatanda na rin. So, pero recently, marami ding nagbebenta, mga Koreano. Mga Koreano kalaban ko ngayon, tsaka ibang lahi din. Ang disadvantage lang ngayon is market downtown is open to public. Dati hindi kasi. Kaya doon, daming flower shop na mamatay because open to public downtown. Kaya doon, minsan doon may direkta na. Ubos na yung yung mga customers. Diretso na bibili. Kaya may kahirapan din. May ups and downs. That's why you just keep what you got. Kung merong bagong papasok, then that's good. You know, I try to do as much as I can. Yeah. You know, I'm happy with what I have. You know, I could be happy with more, pero in due time, maybe. Sir, isang natuwa ako na along doon sa usapan natin, itong orchids, nanggagaling sa Taiwan para i-mass produce nila. Yung mga breeders, pag may plant na accepted ng market, i-mass produce nila. Aalagaan nila doon ng 2 years kasi yung growing mas mabilis kasi more or less tropical. Yeah. So, pero hindi nila mapabulaklak ng maayos. Hindi nila mapabulaklak ng maayos. Same as what we have sa Philippines. Hindi natin mapabulaklak ito na maganda doon dahil mainit tayo. Dahil mainit masyado. Pero, mabilis mag-grow. Mag-grow siya. Pwedeng i-grow yun doon. Tapos i-market sa labas. There's money in it. Sabi nga ni Philip sa'yo, di ba? So, by the time na nakuha mo na yung grow out doon at ready na para i-bloom, which is yung tinatawag natin dumalaga, then pwede mo na siyang i-export. I-export nila dito sa US. Dito naman perfect. Mapapabulaklak na maganda. Kasi nga malamig, may times na malamig, tapos yung naka-greenhouse ka talaga. Ang importante sa orchids is, itong orchids, kailangan ito naka-greenhouse talaga. Dahil pag summertime, mainit masyado. Pag umaabot kami ng 100 degrees dito, yung bulaklak na mamatay, na biglang malalanta dahil sa sobrang init din. Na din yung bulaklak niya. So, yun yung pagpalamig naman, yun. Pag tag-winter time, lumahaba yung bulaklak nito. Pero pag summertime, shorter siya. 7-8 blooms max. Maybe happy ka na makakuha ka ng 9 to 10. Pero pag winter time, lumahaba yan. Minsan nahaba yan hanggang 12 to 14, 16 pa nga. So, depende sa maturity ng plant at saka sa health ng plant. Kung strong siya na magpabulaklak ng marami. Talagang minsan nga, pag nag-double spike ito, yung majority, iba, kasi pag nag-double spike, yung plant, lalo na sa mga puti, hindi masyado long. So, pinuputol ng mga growers. Para exert na lang effort sa isang halaman. Papunta lang doon sa isang stock. Oo, sa isang, katulad din sa mga, sa mga watermelon, nagpo-pruning sila ng ibang bulaklak para sa mga ganun. Tapos, ang maganda, sir, na natutunan natin ay yung, di ba, from the Taiwan, yun yung breeder, and then pupunta dito, yun yung grower, pambubulaklakin niya. And then pag napabulaklak niya, wholesale, that's where I come in. Papasok kayo, pero meron pa rin kayong ganito. Kasi kailangan nyo pa rin certain weeks para mapaganda siya. And then saka nyo ibibigay doon sa kliyente nyo. I think ilan lang kami dito na mga brokers na orchids na merong greenhouse. Yung iba? Yung iba wala. Direct buy and sell, diretso na, deliver. Minsan sa bahay nila. Ginawa ko rin yun. Daming patay, kaya ako dito, nung nakuha ko itong bahay, kaya ako gumawa ng greenhouse dito. Actually, 4 ito. Yung iba, pinupapahan ko dyan. Ito, kailangan mo kasi kundi, dami rin sira. Doon ka matatalo. Doon ka matatalo. Kung bagong player kung buy and sell ka lang. Doon ka matatalo. Kasi pag tag-init sa van mo, kailangan secured din siya na hindi siya mainitan masyado. Hindi siya madirect tamaan ng araw. Kahit na windshield, kung open yung windshield mo, natamaan ng araw ito, sunog ito. 30 minutes lang. Kahit na may tinted ka pa. Pag tinamaan ito, iwanan mo lang sandali. Summertime, sunog halaman mo.
30 Yung minutes time. mag-spot na ganun. Oo, magsaspot yan ng magiging melting siya na burn siya. Burn foliage. So, ibig mong sabihin, sir, yung ino-hold mo ang advantage nito na kailangan mo i-hold, pag yung doon sa grower, nakita na yung maganda yung tubo niya, ano yan, kailangan mong kunin para ma-assure ka na maganda yung quality mo? Yeah, actually, ang sa akin dyan is more on contract growing ako. Naka-reserve na sa akin. Kasi yung volume ko sa kanila is about, minimum binibenta naming orchids dito is between 4,000 to 6,000 per month. So may months na slow, like summertime, kasi wala nga yung mayayaman. So there's a period from June, middle of June hanggang August, the end of August, mahina yung negosyo ng Pumapasok naman yung events. Pero itong year na ito, yung event sa wedding, hindi masyado. Nagtulak siya ng event was towards September. End of August, September, October. Busy hanggang ngayon, dami kong orders na for cut orchids na white for a wedding. Nung isang araw doon. Itong week na ito, nasa 900 yung order. Monday naman, meron na kaming delivery sa isa 800, tapos isa 120. So it's about 1,000 cuts. Doon may magandang kita sa cuts. Dahil binibili ko lang siya, direct ako na dinideliver. Pag sa akin galing dito, balik pera lang ako. Balik kapital lang ako. Minsan may konting kita. Pero yun, pang recoup lang ng mga sira-sira dyan, whatever. Or even still, sometimes, kung kailangan talaga ng customer, I sacrifice. Kahit na malugi ko $2, sinasacrifice ko na lang kasi need nila. Yung more on service ba sa customer. Para lang ma-maintain mo siya. Happy sila sa akin, mga ganun. Ang tina-target ko lang is talaga puro mga high-end lang na customers. Kasi mga flower shop, kasi pag mga maliliit, it's a waste of time na magde-deliver ka sa kanila. Ito, volume, may standing order every Monday, Tuesday, Wednesday. May mga kliyente kaming dinideliveran. Pag Friday na, wala na masyado. Medyo trabaho namin dito na sa loob. In preparation na naman sa Monday and Tuesday. So sir, yung sinabi ni Philip, ang sinabi niya, yung Philippines nga daw, even better than Taiwan, yung climate. The climate to grow. Yung pag-grow. Yes. So, kayang-kaya. You just need to get the seedling sa Pilipinas. I think best siguro kumuha ka ng seedling na na maliit na, naka-ready na siya sa naka-maliit na pot. Sir Arthur, may ka ba? Message ka ba sa audience natin? In what aspect? In terms of doing business? Oh yeah, I mean, lahat tayo, we think of doing business. It's not for everybody talaga. There's a risk involved. And then there's, nasa determination mo talaga. Meron naman, siyempre, marami din sa mga naysayers na sasabihin kahit kabag-anak mo. Huwag ka dyan, ganito. Mahirap yan, baka malugi ka lang. There's no way for you to find out unless you do it. Until you do it. You do it. Kung madapa ka man, madapa ka, nasubukan mo. Mas maganda magsimula ka, bata ka pa, kasi you have a lot more chances. Pero kung bumagsak ka, pwede ka pa bumangon ulit. Pwede ka mabumangon. Pero pag older ka na, I think it's a risk, lalo na kung more on like upwards 50s ka na, that you're using your reserve money to... risky yan. Medyo risky, Medyo risky kung hindi mo alam yung talagang mo. Pero kung bata ka pa, kung kaya mo pa. Well, dito kasi walang problema yung HD dito sa atin magtrabaho sa amin dito. Pero sa Pilipinas, talagang pag ka na, sa edad na, mahirapan ka na 40, hindi ka na makakahanap ng work. 40, mahirapan ka na. Kaya dito, wala. Age discrimination dito, kakasuhan ka. Kakasuhan ka talaga. Pero sa din. Pero I'm not saying na wag mong gawin, Ayoko magsabi na wag niyong gawin, but just prepared to take a risk. Lahat naman tayo sa buhay, risk. Anywhere you do it, it's a risk. Pero pag matanda ka na, yun lang ang problema natin doon. It's medyo delikado na mag-risk ka pa ng pera mo.
Sir, thank you so much. Yung pinakita nyo sa amin ay kakaibang experience, no? Nakita natin yung cut flower industry dito sa Amerika. Sana may ma-inspire doon na may gumawa sa atin doon. At least sana may makakita sa gobyerno natin na na mag-realize sila na they need to open up more para makapag-market tayo ng sarili nating produkto. Naiiwanan tayo ng ibang companies, ng ibang countries. Lalo na ngayon sa ube. Pati ube, no? Oh, God. Mangga. Nakuha na ng iba. Ay, naku po. Ano ba ba? Coffee, wala na rin. Diba? Yeah. Coconut din. Sir, thank you. Thank you, sir. Thank you sa pagpunta. Apa. Okay. I know we're all hungry. Kain tayo. Okay. Kumusta po kayo? Ayos naman po. Ano naman sa kanya? T-shirt naman siya. Nagkano siya? Yung t-shirt. Oo, racket niya t-shirt. Ako ay isang Pinoy. Sino nagdi-design? Ako. Saan Ako ang designer ng Ito. Si Sir Manny na. Anong gusto mo? Black? Oh yeah, Sunset Boulevard. Ito na pala. Sir, Yes. thank you. Thank you, Sir Bobby. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.